Sir, lab 1, midterms. Kasi gumamit po ng define. Ito po yung define yung function name. Check even odd. Tapos kapag ito po, sa loob po ng function may if. Kapag para i-check po kung even, kung divisible by 2. Kapag divisible by 2 po, even po yung i-return. Kapag di naman po sa else po siya mapupunta sa odd. Ito po kasi po bibilangin kung nakadefine po na 0 yung e-count, pati yung ito, e-count po ibig sabihin yung kung ilan po yung even, tapos o-count kung ilan yung odd. Kaya 0 po kasi po, sa 0 po muna magsimula. Tapos dito po gumamit po ng loop para bilangin yung kung ilang odd at saka even. Dito 0 magsisimula sa 1 sa number sa in-enter na 1. Tas sa result po tatawagin na yung function na check even num. Kasi check po yung in-enter na number doon kung pasok po ba siya sa even or sa odd. Tapos kapag if yung sagot po even, yung e-count po magpo-plus 1 kasi po yung e-count equals po sa even count, kaya magpo-plus 1 po. Tapos yung e-count po 1 na po siya. Tapos next naman po yung pang number 2 naman, ganun din po mangyayari. I-check, tapos dadaan po dito ulit kasi kinol po dito. Tapos kapag odd naman po, yung odd naman po madadagdagan, magiging 1 na rin po. Tapos ganun lang po hanggang matapos po yung loop sa pang 6 na number. Sa pang 5 lang po pala. 1 to 5 po kasi po 1 to 5 na number po. Tapos dito naman po sa pinakababa, i-print po kung ilan yung total ng e-count pati o-count, yung total po ng even saka odd number. Next naman sir, sa factorial po, function name factorial. Tapos po nag-start sa naka-define po siya na equals to 1 kasi multiplied value siya. Tapos ito po for loop. Tapos i-check na tapos dito sir kasi gamit po ng for loop mula 1 hanggang value ng n. Bawat ikot ng loop, tumumultiply nung value nung factorial, which is yung in-enter po dito. Pagkatapos naman po dito sir, ito po yung i-enter. Tapos dito sir, tatawagin naman po yung function para po makuha yung factorial na in-enter po na itong user na number. Next po sir, sa discount. Naman sa function name get discount. Kapag yung amount sir mas mababa sa 1,000, ita times sa 0.9. Pag else naman, wala po. Kaya yun sir, ito sir, mag-enter yung user ng amount. Naka-float po sir kasi kailangan po ng decimal ay nakalagay sa pinagawa niya. Tapos dito po, tinawag po yung function name. Iniba lang po yung pangalan. Ginawa pong disk amount. Tapos ito po, piprint na po yung disk amount niya.